Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ng mahigit ng isang taon, nakopo na rin ng Meralco ang kampyonato ng Leg 1 ng PBA 3-on-3 Season 3 Third Conference na ginanap sa Ayala Malls Glorieta. Ito ay matapos nilang talunin ang guest team na MCFA Solver 15-13. Huling nakuha ng koponan ang titulo ay noong Setyembre ng nakalipas na taon sa ikatlong leg ng Season 2 First Conference kung saan tinalo nila ang JNT Express 19-14. Nanguna sina Alfred Batino at Jeff Manday kung saan nakascore sila ng tig-5 puntos at ang natitirang 5 puntos ay pinaghatian nina Raymar Caduyak at Joseph Sedorifa. Dahil sa panalo, nakuha ng Meralco ang premyong 100,000 piso. Nagtapos sa ikalawang pwesto ang Meralco sa pool stage na may 2-1 record sa ilalim ng walang talong MCFA Solver. Samantala, kinubra naman ng Cavitex ang bronze medal pagkatapos nilang talunin ang Pure Foods 21-18. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iginawad ng Philippine Olympic Committee o POC ang kabuang 10.6 na milyong pisong pabuya sa mga Filipino athletes na nakuha ng medalya sa Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. Inabot ng POC ang mga cash bonuses sa kanilang General Assembly na ginanap sa East Ocean Palace Restaurant sa Parañaque City. Nakakuha ang Pilipinas ng 4 na gintong medalya kasama na ang 2 silver at 12 bronze medals sa quadrennial tournament. Ang mga gold medalists na sina Annie Ramirez at Meggy Ochoa ng Jiu-Jitsu at Paul Volter, EJ Obiana ay tumanggap ng 1 milyong piso bawat isa habang sina Yumer Marshall ng boxing at Arnel Mandal ng wushu ay kapwa nakakuha ng 500,000 piso. Ang lahat ng miyembro ng Gilas Pilipinas na nakakuha din ng gintong medalya ay nakatanggap ng tig 200,000 piso habang sina Patrick King Perez ng Pomsey, Patrick Koo ng cycling, Sakura Alforte ng karate, Kayla Napolis ng jiu-jitsu, Erlene Ann Ando sa weightlifting at Jones Insu ng wushu, pati na rin sina Gideon Padua at Clemente Tabugara ng wushu ay nabigyan ng tig 300,000 piso dahil sa nakuha nilang bronze medal. Si tennis star Alex Ayala ay tumanggap ng kabuang 600,000 piso, 450,000 piso sa women's singles tennis event at 150,000 piso sa mixed doubles kasama si Francis Casey Alcantara. Sina Jason Huerte, Ray J. Ortauste, Vince Torno, Mark Joseph Gonzalez, Roncited Gabarieron ng sepak takraw at Jom Larry Rafael ay nakatanggap ng 200,000 piso bawat isa para sa 2 bronze medal sa men's quadrant at regu ng sepak takraw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos na din ng Converge ang kanilang 6 na sunod-sunod na kamalasan sa pamamagitan ng panalo laban sa Terra Firma sa overtime 103-94 sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Naging 1-6 ang record ng Fiber Xers habang bumagsak sa 2-5 ang kartada ng Jeep. Pinamunuan naman ni Import Jamil Wilson ang Converge sa nagawa nitong 32 puntos, 10 rebounds at 5 assists habang nakakuha siya ng tulong kay Deshaun Winston na nakapag-ambag ng 17 puntos at 6 na rebounds. Hindi naman nagpahuli si Justin Arana na nakalikom ng 14 puntos, 8 boards at 1 assist. Sa panig ng Terra Firma, nasayang ang nakubra ni Wami Chongson na nakagawa ng 28 puntos, 5 rebounds at 1 assist.
maging ang 14 na puntos ng top pick ng Terra Firma sa PBA draft na si Stephen Holt, pati na rin ang 13 puntos ni Javi Gomez de Leano at ang 12 puntos ni Import Thomas Detey. Susunod na mga kalaban ng Converge ang Meralco Bolts sa Desyembre 17 na gaganapin sa Inari Sports Complex sa Antipolo City at makakatapat naman ng Terra Firma ang wala pang talong Magnolia Chicken Templados Hot Shots sa Disyembre 20 na gaganapin naman sa Smart Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.